Ang gabi po sa inyong lahat. Tinatanong ko po, gaano kahaba? 30 minutes lang. Ay, maiksi lang. No? Gusto ko yan. Kaya lang may question and answer. Ay, wala na magtatanong dyan mamaya. Ano po? Let us begin our recollection in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to see what we ought to see, to hear what we ought to hear, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. A little picture about Christmas. And I have said already that Advent is much bigger than Christmas. Pasko muna. Sabi ko nga, pag bata ka, ang laman lang ng isip mo, makatanggap ng pamasko. At pag ikaw ay nagkakaedad na, nagtratrabaho ka na, meron ka ng burden na magbigay ng regalo. Meron ng Kris Kringle. Meron ng namamasko. At pag ikaw ay higit na tumanda, retired ka na, halos ka na walang pambigay, umaasa ka na sa regalo ng iba para meron kang pang regalo. Kaya ang nanay mo, nag-aantay ng abot mo. Hindi para sa kanya, kundi para sa apo niya. Di po ba? Ganun talaga. Pero, pag pinag-usapan natin ang ambiento, yung ikaw ay nag-aantay, minsan napakahirap. Pag tayo po ay may edad na, matanda na tayo, hindi lang Pasko ang ating inaantay. Ano pang inaantay natin? Inaantay mo yung caregiver. Kung kailan mag-aabot ng gamot. Antayin mo ang iyong katulong o anak kung kailan dadali ng pagkain. Bakit? Hindi na ikaw ang lumalapit sa lamesa. Nag-aantay ka na ng pagkain. At ang malungkot na kwento, minsan tinatanong ng matanda, alam kaya nilang buhay pa ako? Kasi wala pang nagdadala ng pagkain eh. Di po ba? You have to understand that waiting is the most difficult thing to do. Especially when you do not know if it will come. Even though you know when it comes or it will come, you do not know when will it come. Imagine, as Saint Bernard of Clairvaux have said, there are 3 Advents. The first Advent was the first Christmas. That's the first Advent. The second Advent will be the second coming, the end of the world. And Saint Bernard said, there is a third Advent that comes in between the first and the second. That is our Advent. Wala na tayo nung pinanganak si Kristo at marami sa atin ang wala sa second coming. Unless gustong-gusto nyo talaga. Di ba? What we have is our Advent now. Now. Yung ating pagdating kung saan tayo ang sasalubong sa Diyos. Sa madalit sabi, the second and the third Advent
is the time we all die and meet the judgment of God. Pag tinanong mo, sinong gustong pumunta sa langit, lahat tumataas ang kamay. Pero pag tinanong mo, ngayon, wag ngayon, Father, no? Ayaw. Nagmisa ako sa patay, iyakan. At sabi ng nanay, sana, Father, pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman? Para wala nang iyakan. Sabi ko sa matanda, di naman makatao yan, nanay. Bakit naman, Father? Inimbitahan mo lang akong magmisa, sasama mo ako. Hindi naman tama yun, di ba? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating, bakit mo ako isasama? Di ba ba? No? Wala kayong makukuhang pare na magmimisa sa inyo kung tuwing may mamamatay, isasama ninyo, di ba ba? No? Ano naman sabi ng iba? Ikaw, Father, gusto ko sana pag ako'y namatay, kayo magmimisa. Kaya lang, palagi kayong nasa pilgrimage. Sana naman, Father, nandito kayo. Ano sabi ko? Madali naman pong pag-usapan yan. I-schedule natin. Di ba? Kailan kayo mamamatay? Schedule natin. Di ilalagay ko sa kalendaryo ko. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, we all know that we will all die. When? I do not know. How? I do not know. But when people are asked, how do you want to die? Isa lang ang sagot ng marami. Ano yun? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Tama po ba? Para wala nang hirap. Sana wala na. Yung aking yumang spiritual director, kinukwento ko palagi, si Father Ben Carlos, wala siya sa aming breakfast. Sabi ng rektor, sunduin mo si Father Ben. Baka kung ano nangyari. Pinuntahan ko sa kwarto, pagkatok kong ganyan, pagbukas ko, aba, bihis na bihis. Sabi ko, isa ang lakad ninyo. Ba't kayo bihis na bihis? Ano ibig sabihin ng bihis na bihis? Naka-full regalia. Naka-Roman collar, naka-suit, maayos ang pantalon, naka-medyas. Sabi ko, isa ang lakad ninyo. Di nyo sinabi na may lakad kayo. Sabi niya, wala. Uy, ba't kayo bihis na bihis? Kasi kagabi, nahihirapan na ako huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Diba, no? Para naman, pag kayo ay dinat ng patay, disente. Diba, no? Maganda din yun, di po ba, no? Kasi pag tayo natutulog, ang paborito natin damit, yung gulang-gulanit, di po ba, no? Ay, di, pag kayo nahihirapan na mamaya, magbihis na kayo, di po ba, no? Kaya pag nakita ka ng asawa mong nagbibihis, huwag mo lang tanungin, may lakad ka? Hindi, naghahanda ako. Nobody knows. Nobody knows. My dear friends, my brothers and sisters, I want you to understand this, that going to bed, going to sleep, when, where, how, it is a product of your choice. Kailan nyo gusto matulog? Kayo yun. Saan nyo gusto matulog? Kayo yun. Paano gusto nyo matulog? Kayo yun. But you have to accept to wake up in the morning is not yours anymore. Kailangan nyo tanggapin yun. May kapangyarihan kayong matulog mamaya, pero ang magising bukas, hindi inyo yun. Ang tawag doon ay biyaya. Huwag mo sabing nagising ka dahil sa alarm clock. Lagyan mo ng patay ang alarm clock. Tignan natin kung babangon. Hindi. Pag patay na, patay na. And you do not know when it will come, how it will come. You have to accept. There were people last night who planned for this day. Anong gagawin nila sa araw na ito? Pero hindi na sila nagising. At may mga tao na kaninang umaga nagplano sa gabing ito, pero hindi na umabot. Yan ang katotohanan ng buhay. Many of you have heard
that I had an angioplasty. I had a stroke. September 17 to be exact, last year. I planned for my day. In the morning, I have a 7 o'clock mass. At 3 o'clock, I had a wedding. In the evening, I'm supposed to have a dinner in Mega Mall. Driving in the narrow road of Pandacan, at 5:15, I had a stroke. 5:15. Completely paralyzed. It simply came. Habang nagdadrive, sabi ko lang sa kasama ko, sandali lang, naduduling ako. Tinabi ko, I close my eyes. Sabi niya, may vertigo ka? Hindi ito vertigo. Kasi ang vertigo, umiikot ang daigdig. Hindi ko lang makita ang gusto kong tingnan. Naduduling ako. Sabi niya, sige, pahinga mo lang ang mata mo. Pinahinga ko sandali. Pagmulat ko, wala pa rin. At natakot siya na sinabi kong, wala nang pakiramdam ang aking kamay. Alam niya, stroke yun. Stroke yun. Sabi niya, ngumiti ka nga, ngiti ako. Bakit? Kung tabingi ang mukha, siguradong stroke. Di po ba? Pero, after few minutes, sabi ko, wala nang pakiramdam ang aking paa. Ganong kabilis. At least nakakapagsalita pa ako. Tawagan mo ang doktor ko, tawagan mo si ganon para ipag-drive tayo, tawagan mo ang kapatid ko, pakisuyuan mo ang gwardiya ng Mercury ng Pandacan na ilipat ako sa likod para makapunta tayo sa hospital. Sabi ng gwardiya, Father, hawak, hawak. Ano sabi ko sa gwardiya? Di ko po may galaw ang kamay ko. Father, hakbang na lang. Hindi ko po may galaw ang paa ko. Ganon kabilis. Nagplano ka sa maghapon, hindi mo alam kung aabutin ka ng gabi. You do not know. My dear friends, my brothers and sisters, 3 weeks before the stroke, I had my blood test. Ang ganda ng blood test ko. Sabi ng doktor, you're healthy. And after 3 weeks, stroke. Hindi na ako naniniwala sa blood test. Don't be too confident because it is not yours in the very beginning. Time will come that we will receive and we will meet our Redeemer. You do not know when it will come. Sabi ko nga sa inyo, ang inyong panalangin na yan, kunin ako habang natutulog. Hindi naman masama yun. Hindi po ba? Ang malungkot na kwento, dahil yun ang panalangin ng marami nang namamatay sa misa. Bakit? Natutulog eh. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kinuha ni Lord, tulog ng tulog eh. Sabi nung isa, Father, mayroong ika-4 na pagtulog sa misa. Ha? Bago yan ah. Ano yung ika-4 na pagtulog? Pagdating ng koleksyon, Father, yung iba, biglang natutulog. Pagdaan ng basket o kolektor, tulog. Grabe! O sige, matulog ka. You do not know. And because I hope you're beginning to understand that everything is a gift, hopefully, it will make you look at life with gratitude. Ano sinasabi ko palagi? The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all grateful people, not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. When you are miserable, when you are unhappy, most probably, you are ungrateful. You are ungrateful. Tinatanong ko yung mga bata sa Santa Maria Goretti, after the pandemic, the first simbang gabi na inalaw.
Hanap buhay. Kahit hindi marunong magpa-park, pito ng pito, para ayusin yung mga nagpa-park sa kalsada. Nagkakabangga-bangga nga yung mga sasakyan. Bakit? Hindi naman talaga sila marunong magpa-park. At pagdating ng umaga, nakita ko yung mga bata, nagbibilang ng pera. Sabi ko, kumusta? Sabi ng mga bata, mahina, Father, mahina. Ang Pasko ay negosyo, no? Ang Pasko ay negosyo. But a sad story is, we miss the point. Mananabi ako, ha? Bato-bato sa langit. Ha? Mananabi ako. Bato-bato sa langit ang tamaan, buti nga. Ano po? Ano sabi ko kanina? John the Baptist is the messenger. Naintindihan nyo yun? And he points his finger to the message. And who is the message? Jesus. What is important? The messenger or the message? The message. Maliwanag po ba yan? So, ang mahalaga, si Kristo ang mahalaga. Tama po ba? O ito ang aking pananabi? Ready na kayo? Talaga? Sino ang mahalaga sa komunyon? Yung lay minister o ang katawan ni Kristo? Ha? Katawan ni Kristo. Bakit yung katabi ko kanina, wala na nakapila ako, haba pa? O ano? Magsabi kayo. Sinong mahalaga? Ang katawan ni Kristo o nag-aabot? Di ba, no? Kung mahalaga si Kristo, kahit sino ang nag-aabot, tatanggapin mo. Tinitingnan ko nga siya eh. Kuya, ba't wala ka na? Haba pa na sa akin ah. Hindi maliwanag. Naintindihan mo ba? Pag hindi mo ginagawa, hindi mo naintindihan. Kaya mahirap yung recollection tayo na recollection. Wala namang pagbabago ang buhay. Di po ba, ano? Huwag nang imbitahin yan. Huwag nang imbitahin. Yun ang katotohanan. Di ba? Ang problema sa simbahan ay ano? Maraming commentator. Anong maraming commentator? Komento ng komento. Pero pag tinanong mo, pwede po ba kayo? Ay, wag na ako. Baka pwede kayo? Wag na ako. Oh. Ano sabi ni Pope Francis? You can never criticize anyone if you do not have the courage to help. Anong sabi ng mga psychologists? If you cannot row the boat, never rock the boat. Yung iba, rock lang. Di ba? Kaya hindi nakakarating. Kasi walang gustong sumagwan. Di po ba? No? Doon sa unang parokya, na na-assign ako, napakahirap. At dahil mahirap, walang gustong paring ma-assign doon. Tinatanong ko si Bishop Sok, bakit naman ako nilagay mo? Ay kasi walang gustong tumanggap. Ay bakit ako? Kunin mo na para walang na ibang maghirap. Oh, kailangan ako. Sabi, ay tanggapin mo na kasi magkaibigan tayo. Ang hirap mong maging kaibigan. Hindi pa ako lumilipat, tinawagan na nila ako. Kayo po si Father Dave? Opo. Gusto lang po namin sabihin sa inyo, ayaw po namin sa inyo. Oh, grabe. Hindi nila alam. Pinagdadasal ko yun, seminarista pa lang ako. Sana Lord, huwag ako ma-assign dyan. No. Gusto ko sabihin, the feeling is mutual. Wala. Ang sagot ko lang, ha? Nung pumunta ako doon, sabi ng kura paro ko, Dave,
Alam mo, yung pupuntahan ko, mahirap din. Pwede ko ba dalhin yung mga inipon ko? Ano sagot mo? Opo, sige po, dalhin po ninyo. Hindi ko alam. Lahat pala inipon niya. Pagdating mo, wala kang kama. Butas ang dingding, dinala niyang aircon. Wala kang kakainan kasi dinala ang kaldero. Ang pinakamalungkot, pati toilet seat, dinala niya. Ganun kahirap yun. At dahil ayaw ka ng mga tao, yung unang misa ko, nakatingin lang silang lahat sa akin. Kulang na lang ako sumagot doon sa mga sinasabi ko eh. Sumayin niyo ang Panginoon. Halos walang sumasagot. Sumaakin din. Ganun ang buhay eh. Sometimes the messenger are not welcome. That's the sad story. The messenger are not welcome. Kaya nga mahirap maglingkod sa simbahan. Hindi po ba? Ano? Pinuri ba lahat? Ano nangyari sa mga propeta? Inamin ng Diyos. Nagpadala ako, binugbog ninyo eh. Yung iba, pinatay ninyo eh. Because messengers are not always welcome. Ilan na nagsimba sa unang misa ko? 25. Magkano ang koleksyon? 1850. Binilang ko yun, binilang ko. 3 beses kong binilang. Nakasalampak ako sa sahig. 1850 talaga. Isipin mo, mayroon pang hindi nagbigay. Di ba? Kahit man lamang sana, tigpipiso, di po ba? Ano? Naiyak ko. Naawa ko sa sarili ko. Bakit? Nagtapos ako ng mechanical engineering. Sumasahod ako ng maayos bago ako pumasok sa pagkapare. Talagang tinanong ko si Lord, Lord, bakit naman 1850 lang? At inamin ko, sinabi ko yun sa Diyos. Anong una kong panalangin sa parokyang yun? Lord, please, don't make me too poor that I may curse you. Don't make me too poor that I may curse you. But don't make me too rich that I may forget you. Because we know when and where we can stand. Alam natin yun. Pero mahalagay ano? Sa gitna ng kahinaan, ang Diyos ay dumating, ang Diyos ay dumadating, ang Diyos ay patuloy na darating. Bakit? Sapagkat sa gitna ng Adbyento, nangiibabaw ang habag ng Diyos. What is prominent in every Advent is the mercy of God. Ano yung mercy? Ano yung habag? Mercy is being spared from the punishment we deserve. Mercy is being spared from the punishment we deserve. Karapat dapat tayong parusahan, pero hindi tayo pinarusahan. Marami ng beses na pwedeng gunawin ng Diyos, panibagong Sodom at Gomora, panibagong, sabi nga ay pagbaha, pero hindi ginawa ng Diyos. Mayroong pandemic, pero may natira. Di po ba? Naitanong po ba ninyo ito? I hope you humbly ask the question. Because during the pandemic, first, patients are numbered. Later on, patients have names. Later on, those names are names familiar to you. Later on, those names familiar to you are your relative already. At kapag kamag-anak mo nang namamatay sa COVID, kinakabahan ka na. Di ba? Hindi na malayo sa iyo yun. At yun ang malungkot na kwento. Ang pinakamahirap mamatay noong panahon ng COVID, naghihingalo ka na hindi mo katabi ang sino mang kilala mo. Ang nurse na naka-PPE, hindi mo kilala. Di po ba?
Nahihirapan kang huminga. At ang mga tao sa labas, nagtatanong, lalabas ka pa ba? At pag namatay ka, hindi ka na makikitang buo. Abo ka na lang. Hindi po ba? At yun ang maraming sugat na dinulot ng pandemic. Ang pumanaw, ang mahal sa buhay, nang walang maayos na goodbye. Ang biro ko nga yung bang lumabas na abo, sigurado mong siya yan? Di ba? Sa dinami-dami ng namatay, nakapila silang lahat. May probabilidad na yung naibigay sa iyo, hindi yung kamag-anak mo. Di po ba, na? How you wish the ashes would speak, ako nga ito. Di ba? Paano ko sinabing, hindi ako si Delphine? Ay, grabe. Asawang mo, Delphine, halimbawa, di ba, no? Ano sasabihin mo? Pero hindi yun ang tanong. Ang tanong ay, bakit hindi ikaw ang namatay? Hello? Naitanong niyo ba yon? Sa dinami-dami ng namatay ng COVID, buhay ka? Di ba? Bakit? Banal ka? Mas mabait ka? Mas palasimba ka? Madasaling ka? Bakit ka? Naitanong niyo po ba yon? Or you are too proud to think? You are too proud to think it is because you merit it. Excuse me. Baka sa'yo mamaya yun, you fool, I will take your life tonight. Magbihis ka. Nung na-stroke ako, 5:15, dinala ako sa isang hospital na hindi ako masikaso. Nagpalipat ako sa Cardinal Santos. Dumating ako sa Cardinal Santos, 10:30. Sinadya ng Diyos yun. Na ano? Na talagang wala akong masasabi na mayroon akong ginawa, kaya ako nabuhay. Why? Kung kayo ay may kakilalang doktor at kayo ang doktor, ano sabi? Pag ikaw ay na-stroke, meron ka lang 3-hour golden window. 3-hour golden window. You have to be attended within 3 hours or else either you will die or vegetable. 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:30. 5 hours. Kaya nang dumating ako sa Cardinal Santos, the first thing the doctor have said, after I was brought from an ambulance, sabi ng doktor sa kaibigan kong doktor, tinatawagan niya, Father Dave might not make it. Can you imagine? The first impression from a doctor in an IC, in an emergency room, he will not make it. Dinig ko yun. Kaya ano sinabi niya yun? Tinatanong ko sa sarili ko, ano kaya yung tsura ng might not make it, no? Hindi mo alam. Ramdam ko lang yung mga tusok-tusok. Ramdam ko lang nung dinala ako sa MRI. Ramdam ko lang na palipat-lipat ako ng bed. Pero hindi mo mabuksan ang iyong mata. At dumating ang aking cardiologist. Sabi niya, nakakarinig pa? Sabi ko, opo, nadidinig ko pa, Dok. Sabi, nagsasalita pa. Para alam niya. Diba? Kaya lang, wala ka nang maggalaw. Hinihipo yung daliri. Ramdam mo, Father? Wala po. Sinusundot yung mga daliri mo sa paa? Wala po. Wala na. Wala na. Nung ililipat na sa ICU, 1:30 in the morning,
Sabi ng nurse, Father, ililipat ka na namin ha sa ICU. Opo. Pero Father, magdadiaper tayo. May magagawa ba ako? Nung tinatanggal na yung belt, hinuhubad na yung pantalon, ang laman lang ng isip ko, ay Lord, makikita nila ang matagal nang tinago. Diba, no? Gusto mong tingnan kung sino ang tao sa emergency room para alam mo kung sino yung mga nandun at nakakita sa iyo. Di ba ba, no? Gusto mong itanong, saan ka nagsisimba? Di ba? Baka nag-o-online mass yan. At sinasabi, ay nakita ko na yan. Ang hirap, di ba? You do not know how you will be humbled by God. Sabi kanina, rockstar. Rockstar ba ka? Mahirap yung kung ano-anong introduction eh. Di ba? No? Ay, paano ko siya yung, ay, ako nagtanggal ng pantalon niyan. Di ba? You do not know. I hope you're getting the point. Advent, my brothers and sisters, is not simply about Christmas. It is about the coming of Christ with all His mercy and with all the grace we are enjoying. We do not know up to when. Be grateful. Children, please stop complaining. Mahirap yung mga kabataan ngayon, reklamo na reklamo, di ba? Sabi ko nga, ang daming commentator eh. Ang hulog mo sa misa, 1850, tapos ang lakas ng loob mo magtanong, Father, bakit pondido yan? Boy, makakabili ba bombilya yung 1850 mo? Paano yung kakainin kong almusal? Di ba? If you cannot row the boat, don't complain. Don't complain. Mahirap yung nasanay tayo thinking that it is our right to enjoy. You have to understand, everything is a privilege, never a right. If you know it is a privilege, it demands gratitude. When we say gratitude sa Tagalog, utang na loob. Utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Naintindihan po ba ninyo? Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Malungkot tayo. Bakit? Hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob. How old are you? At least I can look at you and I can imagine how old are you. But the question is, have you realized if you are 34 years old and above, you have lived longer than the Christ-made man? Have you realized that? That if you are 34 years old and older, you have lived longer than the Christ-made man. Di ba? Kung mahaba ang buhay, dapat mayroong higit na pasasalamat. Sinabi ba ng Diyos na magiging madali ang buhay? Hindi. Ang sabi ng Diyos, pupunasan ko ang luha sa iyong mga pisngi. Ibig sabihin, luluha ka. Tama po ba? Pag sinabi ng Diyos, bubusugin kita sa iyong pagkagutom, ibig sabihin, magugutom ka. Papawiin ko ang iyong pagkauhaw. Ibig sabihin, nauhaw ka. Bibigyan kita ng kalakasan kapag ikaw ay napapagal. Di po ba? My dear friends, my brothers and sisters, Jesus never promised an easy life. Scott Peck, in his book, The Road Less Traveled, I wish you can read the book. The first line of the book is, life is difficult. Life is difficult. Sadyang mahirap ang buhay.
Kaya pag ikaw ay nagre-reklamo, hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan. Ipaalala nyo sa inyong mga anak na kung saan ang alam lang na ulam ay hotdog. Hotdog. Aba, pinaghanda mo. May sinangag ka, may itlog ka, may bacon ka, may tosino ka, may daing na bangus ka. Grabe. Wala ka lang hotdog. Ano sabi ng anak? Ma, wala tayong ulam. Mukhang hotdog. Diba? Nung kami nasa squatter, yun ang biruan. Ano sabi ng anak? Ma, anong ulam natin? Sabi ng nanay, tingnan mo sa rep. Sabi ng anak, wala naman tayong rep pa. Sabi ng nanay, di wala tayong ulam. Diba? Diba? Simple lang. We complain because we thought it is a right. My dear friends, my brothers and sisters, if you receive a thing because of the things you have done, it is never a grace. We call it merit. Merit. But you can never go to heaven by mere merits. You can never go to heaven. You will never wake up tomorrow by mere merits. Pero Father, yung nakapako sa krus, hindi naman nagsisimba yun Magnanakaw nga yun Pero sinabi lang niya, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso na. At tinanggap ng Diyos. Bakit yun, Father? Nakapasok agad sa pinto ng langit. Tama naman yun. Totoo yun. Pero huwag mong kakalimutan, nakapako yun. Diba? Siguro pag nakapako ka rin, Lord, di ba? Pero mayroon bang magpapapako? Wala. Wala. Sabi nga nung kapatid na umiiyak dahil alam nilang mamamatay na. Sabi ng ibang mga kapatid, bakit ikaw ang kukunin ni Lord? Ikaw pa man din ang pinakmadasalin. Ikaw pa man din ang pinakamabait. Ikaw pa man din ang pinaka-generous. Ikaw pa man din ang pinakamabuti. Kuya, bakit ikaw ang kukunin ni Lord? Ano sabi niya? Sandali lang, ipagdadasal ko. Baka pwedeng humirit. Labas kayo. After 1 hour, tinawag niya kanyang mga kapatid, pasok, pasok. Nagsalita na ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? Kuya, sabi ng Diyos, hindi na daw niya kukunin sa isang kondisyon. Sabi ng mga kapatid, ano po ang kondisyon, Kuya? Kung merong papalit sa akin. Tahimik. At unti-unti silang lumabas. Nag-alisan. Sabi niya, ba't kayo nag-alisan? Sabi niya, ikaw na lang, Kuya. Di ba? Everybody wants to go to heaven, but failed to appreciate the messages. Why? Namimili tayo ng mensahero. Huwag niyong kakalimutan yon. Kapag pumipila mga tao sa komunyon, alalahanin niyo ang aking sinabi sa gabing ito. At kung ikaw yun, nawa, kunin ka na ni Lord. Diba? How we wish we can be taken by God in the way we wish it to be. Si Father Suarez, namatay habang nagte-tennis. Di ba? Si Father Venus, nagpipilgrimage. Pagdating sa Wailing Wall, umupo lang. Pagtingin nila, patay na. Si Bishop Enrique Macaraig, nagbabasketball. Patay. Huwag niyo sasabing masama silang tao, mabubuti silang tao. Di ba? Hindi mo alam. Hindi
Hindi mo alam kung paano ka kukunin. Sabi ni Father Jim Perry, ang dati kong professor, sabi niya, I pray that God will take me with my boots on. Ano ibig sabihin yun? Habang ako ay nagmimisa. Maganda yun, di po ba, no? Habang nagmimisa, pagtaas ng chalice. Ay, patong. Sabi, di ba? Ay, patay! Di ba? Ganda, no? Ganda! Di ba? Gusto nyo rin ng ganon. Ha? Yung bang ikaw ay habang nangungumunyon, the body of Christ. Amen. Patay. Patay, no? Di ba? Maganda rin yun, no? Maganda rin yun. Baka bukas, ha? Bukas. Titingnan nyo kung sino nag-aabot. Siya kaya, di ba, no? Nobody knows. If we fail to recognize the grace, you will miss Advent. What you have in December 25, but fail to be grateful for the gift of the Savior within us in the midst of our sinfulness. Hello. I hope nagkakaintindihan tayo. Magkaiba ang message sa messenger. Mas mahalaga ang message kaysa sa messenger. Pero bakit hindi natin na-appreciate? Kasi namimili tayo ng messenger. Namimili tayo kasi feeling natin, right natin ito. Nakalimutan mo na everything is a privilege. To sleep tonight, it is your choice. But to wake up tomorrow, it is not yours. People yesterday planned for today, pero hindi na nagising. There were people who planned for tonight, hindi na umabot. Nasabi ko yan sa inyo. After 5 days, they cannot imagine. Nakakakilos ako, nakakatayo ako, nagte-therapy na ako, parang walang nangyayari. Ano lang sabi ng neurologist, bago mo yan pauwiin, mag-angiogram yan. Kung may barayan sa utak, may barayan sa puso. Sabi ko, ikaw naman ang tumitingin sa akin, alam mo namang walang diferensya ang puso ko. Ano sabi niya? Sundin natin si doktora. O, hindi sinalang ka doon. O, angiogram. Hindi ka pinapatulog, Father. O. Para silang nanonood ng video game. Tinitingnan nila. Maya-maya, sabi nung cardiologist, Father, may bara. Okay, wala ka magagawa lang naman. Nakahiga ka na, tatayo ka pa, di ba? Sabi ko, okay. Sige, tuloy na. Tapos sabi ko, ilan ang bara? Sabi niya, 7. 7? Nagkwentang utak ko. Nakikita niya siguro sa mata ko. Nagkukwenta. Sabi niya, Father, baka may stroke ka. Bakit? Magkano ang isang stent? 320,000 times 7, mahina ang 2.1 million. Aba, ay talagang nagkukwentang mata kong ganyan. Father, may discount. Kahit na. Magkano ang discount? Diba? Ay, wala ka naman magagawa, tutuloy din, di ba? So, nag-iisip ka na, paano kaya mababayaran ito? Di ba? Ganun talaga ang buhay. 7. Nung tinawagan yung neurologist, 7 po, Dok. Pag-4 kasi, open heart Mas mura pag open heart. Pag-4. Pag-4 ka na, buksan ka na. Mas mura. Hindi ka aabot ng 1 million. Pero nasabi ng ng neurologist, wag na wag niyang bubuksan. Kung na-stroke yan,
baka sa open heart surgery, may stroke yan. Sabi ko, buti na lang, may stroke ako. Can you imagine, di ba? Pagka minsan yung problema, pinagpapasalamat ninyo, hindi po ba, no? Kasi hindi ko ma-imagine, bubuksan yung dibdib mo eh. O, hindi nakaraos ako pito. Bayaran na lang ang problema. Buti na lang naka-insured ako. Naka-insured. Paano kung hindi? Di ba? Buti na lang nag-iipon ako. Paano kung wala? Bakit? Kasi dapat pinaghahandaan nyo yun. Ano sabi ni Bishop Sok? Tandaan mo, mamamatay ka rin. Kaya mag-ipon ka, pambili ng kabaong. Ayusin mo ang lamay mo. Bakit? Mahirap yung ikaw ay patay. Pangit ang makeup. Di ba? Kasi tayo mga Pilipino, di naman tayo nagdadasal pag dumitingin sa kabaong. Di ba? Pagsilip, ay, ang pangit. Di ba? Kaya maghanda kayo. Ano kayo? Di ba? That's your last performance. Marami sa atin hindi tanggap pag sila'y namatay, na matanda. Oh, anong ginagawa? Nagpapakremate na lang para hindi malait. Di ba ba, ano? Tapos, namatay ng 80. Ang picture nung sila'y college. Oh. Hindi mo alam kung yan ang namatay kasi hindi mo makilala. Hindi ba ba, ano? Grabe. It will come. Your advent will come. When? I do not know. How it will come? I do not know. What I'm trying to say, you have to prepare yourself. Prepare yourself. How we wish makakapagbihis tayo kung alam natin tayo mamamatay na. Hindi po ba, no? How we wish. Sabi ng mga pare, pagkatapos ko may stroke, sabi niya, feel mo ba mamamatay ka na? Sabi ko, parang hindi naman. Wala naman ako nakitang kaluluwa ng aking mga kamag-anak na sinusundo ako. Kasi yun daw ang pakiramdam eh. Meron daw mga kaluluwang susundo eh. Wala naman. Ang kasunod na tanong, ang kasunod kasing tanong, nung ikaw ay nasa emergency room, nung pinapalitan ka na ng diaper, bago ang brief mo. Grabe ang concern, di ba? Ano? Grabe ang concern. Hindi mo alam. Hindi mo alam. How we wish we know. But it will come. Advent, my dear friends, my brothers and sisters, is not only about the coming of Christ in the first Christmas that happens 2,000 years ago. Before it came, there were 14 generations from Abraham to David, another 14 generations from David to the Babylonian exile, and another 14 generations from the Babylonian exile to the birth of Christ. Ang tagal nun. Ang tagal nun. Darating pa ba? Hindi ko alam. Ang sabi lang ng mga propeta, darating. When is the second coming? We do not know. Nobody knows. Even the angels do not know. But it will come. But do not forget, between the two advents is our advent. Your advent, my advent, the advent of your aging parents. And perhaps, the question I would like to leave with you tonight is, hello, the question I would like to leave with you tonight is, how many more Christmases you have? Hello. You look at your aging parents. You look at them. And you ask yourself, ilang Pasko na lang kaya meron si nanay? Ilang Pasko na lang kaya meron si tatay? Di ba?
Tapos, bibigyan nyo pa ng sama ng loob? Hindi nyo naintindihan. Hindi nyo naintindihan. Kung binibigyan mo ng sama ng loob ang iyong matandang magulang, na hindi mo alam ilang Pasko na lang yan, ibig sabihin, hindi mo naintindihan na maiksi lang ang buhay, nakikiraan lang tayo. Kaya kung ikaw ay may regalo, iregalo mo na. Kung meron kang magandang damit, ibigay mo na. Kung kaya mong kumain ng masarap, kainin mo na. Sapagkat darating ang araw, hindi mo na yan magagawa. After my stroke, 1 year ago, I lost 10 kilos. Bakit? Ang daming bawal eh. Hindi ko kinakain ng bawal. Hindi dahil gusto kong humaba ang buhay, kundi dahil gusto kong tumanaw ng utang na loob sa Diyos na nagbigay sa akin muli ng panibagong pagkakataon. Sayang naman kung tungkol lang sa bawal ang buhay. Di po ba? Sayang naman. I pray, my brothers and sisters, when you go home tonight, you choose a dress. Dress well. You kiss your husband, telling your husband, surely I will miss you. I'm sorry for everything. Remember that I love you so much. And your husband will tell you, bakit? Nagpapaalam ka na ba? Sasabihin mo, hindi. Baka ikaw kasi ang mawala mamaya. Akala mo, no? My dear friends, my brothers and sisters, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Meron pa bang tanong? Wala. Walang tanong? Buti na lang. Let us close this evening with a prayer. I hope you understand. And I hope you pray. You pray, understanding that Advent will come. When? We do not know. But if your heart is full of gratitude, knowing everything is grace, then you will look at life smiling. Again, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Gratitude doesn't mean simply saying thank you, kundi utang na loob. Naway meron tayong utang na loob. Ang utang ay hindi nababayaran. Ang utang ay tinatanaw. At ang pinakamalaking utang ay ang buhay na pinagkaloob ng Diyos. Amen. Bow your heads and let us pray. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak. Kilala mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga pagkatao. Alam mo ang kanilang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa sa kanila. Hipuin mo sila, Panginoon. Nawa po'y ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. At kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga iniisip at ginagawa.
Kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Idinudulog ko po ang mga mag-asawa. Kung meron mang alitan, sama ng loob, pagkagalit, pagtatampo, paghihinala, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sino man, naway merong pagpapatawad, merong paghingi ng tawad, merong pagtaligod sa pagkakamali, may pagbabagong buhay at panibagong pagmamahal. Idinudulog ko rin po ang kanilang mga pamilya saan man naroroon. Nawa po ang kanilang mga pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Idinudulog ko po ang lahat ng kabataan. Nawa po'y pagkaluban mo sila ng magandang kinabukasan. Dagdagan po ninyo ang kanilang pananalig sa iyo. At kung ano man ang kanilang mga panalangin, kayo na po magkaloob. Kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng kanilang mga buhay, kayo na po magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much, Father Dave, for such an enlightening and transforming recollection. Grabe.